Often misrepresented and labeled as a satanic symbol, the pentacle actually represents the 5 qualities of man. The upper tip symbolizes the spirit and the other 4 the natural elements: water, air, fire, earth. It is also the spiritual symbol of the planet and goddess Venus. The oldest find goes back to the Mesopotamian period, around 3000 BC. Since then, it has found a special place in many religions and cultures. Wicca lovers often use this symbol in the course of their ceremonies in order to remember the deep and inseparable link between humanity and nature. Yun. Actually, marami pa yan. Ilan lang yan. Very controversial yung pentagram. Kasi ginagamit daw yan ng black or white yan, no? Brother Jay? Yung symbol na yun, yung pentagram. Apo, ginagamit yung siya. Yung star na yun. Apo. Kapag in-invert mo siya, yun na yung negative side. Reverse niya. Apo. Yung dalawa yun na. May nakikita ko pag tuwing Christmas, yung mga parol. Di ba dapat, kasi dalawa yun nandoon. dapat talaga kapag yung star, dapat isa lang yun nasa taas. Yes. Oh, di ba? Brother Jacos, di ba? Dapat isa lang yun nasa taas. Upright star. Yes. Yun yung positive side. Yes. Because if you invert the pentagram, it becomes a symbol of the Kali Yoga, and it means in Hinduism is the dark age of violence and materialism. So it's a dark side of. Kapag in-invert mo yun. Yes. Inverted star. Yes. Ayun. Saka ano to, 'di ba? Sa mga pelikula nga ginagamit to sa para magtawag ng mga Baphomet. Actually, ginagamit pa rin po 'yan ng iba-ibang mga gamot din sa Pilipinas. So, yung kaalaman niyan, siyempre medyo mahigpit, no? Kasi medyo delikado rin siya. Hindi ganun dapat na gawin. Actually, hindi na-recommend. Ako, I would not recommend na gamitin yung ganun sa ganyang mga rituals. Pero yung talagang star ay ginagamit din ng mga Wiccans. Yan. Yeah. So, actually, ginagawa rin siyang pang-open ng portal. Yun. So, yes. Ayun talaga siya. Ayun yung so, totoo pala yun, yung mga pinapakita sa pelikula? Yes, opo, totoo po. Talagang mayroong lilitaw? Hindi nakikita pero yung energy talaga lumalabas. Yeah. It's called evocation. Yes, pag nag-i-invoke may lumilitaw na mga entities. Yes. Pero wag niyo gagawin, ha? Nope. Kids don't do this at home. Meron bang very yung Star of David, The Star of David is also very six-pointed star. Six-pointed stars and talagang very sacred siya, no? Yes. Ginagamit to nung panahon pa ng mga Jews, no? Apo, so balance yan kung tawagin yung Star of David. At yung turo niyan, kasi more on wisdom kasi sa Star of David. And then yung practice niyan, tingin ko si Master Jacos magaling dyan How do you practice yung, how do you use the Star of David? Okay, the Star of David is a six-pointed star, and it is composed of a triangle pointing upwards, and that represents the deity, the male deity, or the god. And the triangle pointing downwards represents the goddess. And yes, in the cosmology of Gnostic Christianity, they really have the god and the goddess in their cosmology. Sa cosmology, yes. pinag-ano rin yan. Pinag-aaralan ba itong cosmology? Paano bang cosmology? The cosmology is actually a diagram of their belief system. And when we talk about Gnostic Christianity, it begins with... Hold on. Sige. Kayang-kaya mo yan, Brother Jack. Yeah, it begins with God, the unknowable source. It came first, and nobody knows where or how. But since it was the beginning, it was called the monad, and then the monad emanated eon. Eon comes in pair. So one is a male
deity, one is the opposite, the female deity. Oh. And the male deity Mm. of the Eon was called Nuus. Mhm. And it represents the thinking mind. Oo. And the female, or the goddess, was called Enoia, and she represents the thought. Pero yung mga term na yun sa Wisdom. sa Kabbalah rin to, no? Tama ba? Yes. Sa Kabbalistic practice. Oo. Connected po yan sa Kabbalistic, yung mga Gnostic practice po. Oo. Yeah. And Gnostics are those practicing communication directly kay God. Yes, opo. Oo. In the form of Merkaba meditation. Yes, yes. So nagme-meditate din sila to communicate with God. Yes. Mga Gnostics. Oo. Yes, yes. Ayan, naku. Actually, sabi nga ng iba ay parang ano, no, kasi ngayon sa modern Christianity kasi sinasabi na hindi ka pwedeng makipag-usap ng directly sa God, di ba? Dapat merong may Medium, medium o magmi-mediate, ano. Pero actually talaga dire-diretso yun pwede. Ha? Ayan. Pero of course, wag nating i-chapera yung mga nasa larangan ng relihiyon na tutulong sa atin para makipag-communicate sa ating pong lumikha. Ayun. Yes. Yung sabi nga sa Star of David, it symbolizes connection between God, Israel, and the Torah. Ano ba yung Torah? Oo. Torah, I believe, is the first 5 books. Yeah. Yung parang, yung sinaunang First ano, no? 5 books of yung libro po the ng Old Testament. Judaism. Judaism, yes. Foundation of their Mm. beliefs, yung Ayan. Torah. Ayan. So sa ating mga kababayan, baka meron kayong mga i-share na mga wisdom and knowledge tungkol dito. Pagtulungan natin na ipaliwanag. Ano. Ayan. Ano po ito, pinagsama ko na yung mga ancient, tapos yung mga sinaunang mga reliyon hanggang sa modern spiritual or religious practices, ano ha, in 1 hour na hindi natin mabibitin na naman tayo. Alright, so yun yung sa Star of David. Marami pa, actually, yung ngayon talagang cross na yung pinag-uusapan ngayon. Yung simbolo ng crucifixion ni Jesus Christ, which is also very powerful symbol, right? Yes. Ginagamit to sa iba't ibang mga rituals, especially sa kahit saan, no? Pagmimisa sa mga churches, exorcism, di ba? At marami pang iba. Pag we bless. Oo. So, Brother Jay, hindi naman matatawaran talaga na talagang very powerful itong mga symbols na ito. No? So yung kaya lumakas itong cross din kasi dahil nga sa mga ancestors natin, no? Oo. Kung maalala niyo yung Knights Templar, ito ay connected din po doon. And then yung mga kung paano sila pinapatay ng mga religious group din dati. So naging tumindi ito dahil nga sa mga maraming naniwala sa belief ng cross. Yun. Ayun. And with that, meron din tayong gustong i-share din si Brother Christos dito about the Sator or Sator. Rotas. Sator Arepo Tenet Opera. Ano ba to? Ano ba to? Chant ba to? It's magical words ba to? Sator square to, di ba? Opo. Actually, ang Sator is symbol siya and code. Actually, maraming mga theories, conspiracies kung saan nagsimula yung Sator eh. Pero, based on what I know, sa pagkakaalam ko, yung Sator kasi, since kumbaga nagkaroon kasi rin po ako ng group dito sa Pinas, sa LNK, na Sator Coronados, which is yun yung pinaka focus na teachings namin. So yung ano po namin doon, yung pinakaaral ng pinanggalingan ng Sator is nung panahon po kasi ni Emperor Nero, 'di ba? Alam naman po natin na si Emperor Nero ay isang diktador. So nung panahon niya is marami pa ring mga Kristiyano noon. Then wino-worship nila o pinapraise nila si Jesus as their Lord. And si Nero ayaw na yun. So ginawa niya, pinapapatay niya lahat ng mga uma-idol kay Lord Jesus. So ang ginawa ng mga worshipper ni Lord Jesus, gumawa sila ng code, ng secret code para pag halimbawa napadaan ka at binulong mo yon or natapik mo, then pinakita mo yung code na yon, is
makikilala ka nila na as, uy, tropa to, kapatid natin to kay Kristo. So, na yun po. tagasunod ka ni Jesus Christ. Opo, so, yun yung ginawa nilang code. Yun po So, yung code siya. code So, and symbol siya, po. Pero code and symbol siya. Magical code and symbol Opo, siya. kaya regarding po doon, kaya nagkaroon siya, tulad nga po ni Master J, marami po kasi nagpakamartir doon Oo. sa Sator, na nanindigan sila. Kasi pag nahuli nila sa Roma, na ikaw ay tagasunod ni Kristo at meron kang tatak nun, to-torturing ka nila. So, nanindigan sila doon hanggang kamatayan nila, is Sator pa rin sila. So, followers pa rin sila ni Christ. So, nagkaroon siya ng energy na na-use sa rituals and magic dahil doon sa mga yun nga, nagpakamartir sa pangalan ni Kristo. Ayun. Pero yan sikat na sikat yung Saturn na yan sa mga mag-aanting-anting. Opo. Mukhang yata yung kinakarga sa mga amulets, no? Opo. Yung prayer na yan. Kasi yung Sator is more on faith po ito eh. Yun. So, ang Satorian or mga Sator is galing din ito na. Connected din ito sa Gnostic or Knights Templar din. So, doon din siya galing. So, it's a code of a brothership. Yun. So, yun nga, yun focus tayo dun sa tinatawag nating faith kasi yun yung talagang Yes, yun ang purpose. pinakasentro. Yes, Oo. yung, bakit siya umiiral pa rin ngayon? Kasi nandun pa rin yung pananampalataya ng bawat tao. Ayun. Alright. Si Brother Norman from US. Brother Norman, anong may babahagi mo sa ating pinag-uusapan ngayong gabing ito about sagradong mga symbol or sacred or mystical symbols? Thank you, Ray, no? Gusto kong mag-add do sa Star of David, yung sa double siya eh. Di ba napansin mo siyang Double triangle, double yes. tetrahedral pyramid na inward to one another. Yes. So ang bali ang pag i-enclose mo siya sa circle, yung equator doon, tapos makikita mo yung conjoin ng dalawang triangle na pag-ganon, di ba? Pa-X. Oo. Yung X na nabuo doon sa circle, mayroon siyang particular angle na 19.5 degree or 19.47 degrees to be precise. Alright. Ang ibig sabihin ng 1947 is the hyperdimensional number ng mga planeta. Yung sa mga sphere, sa planet Earth, doon nakalocated sa 19.5 degrees from the equator, located yung mga energetic upwellings ng planet Earth, yung mga vulkan, mga major volcanoes, katulad ng Mauna Loa Kea sa Hawaii, or even yung sa Pilipinas, siguro yung Mayon, even situated there. But within those precise, ng location ng 19.47 degrees sa circle, doon yung sinasabing life, energetic, and geometric significance nung sphere and double tetrahedron. So, yung 19.47 malalim yung yan eh. Parang yung kahulugan yan. Hindi lang sa energetic, sa hype. Ang tawag nila dyan, si Mr. Richard C. Hoagland, isang scientist dito yan. Hindi na siya active ngayon eh. Dati nakakausap ko siya. Yes. Tiyawag siya na hyperdimensional torsion physics. Science of rotation. Lahat ng rotating bodies, may energetic upwelling. Pati sun natin, mayroon siyang energetic upwelling in 19.5 degrees from the equator. Yun ang significance nung double tetrahedral star, nung Star of David. So precise yun, no? Precise yung calculation na yun. May model siya, na hyperdimensional model ni Richard Hoagland. Meron siya hyperdimensionalphysics.com yung ang pangalan ng website niya eh. So hindi na siya active eh, pero dati intensive, may mga vlog siya, meron pa nga siyang YouTube channel. Pinapanood ko yung siguro that was around the year of 2007, 2008. So medyo na panahon na, mga 16 or 18 years ago. So yun yung sa hyperdimensional, yung Star of David, yung significance. Isa naman, yung isang simbolo na may malapit sa puso ko ay yung yung triangle with the all-seeing eye in within. Kasi merong isang mystic sa nang ginagawa akong meditation. Sinend ko sa iyo di ba, Kuya Ray, yung All-seeing eye. That's a triangle with an eye, no? Sa gitna. Popular rin sa Pilipinas yung mga ginagawa mga amulets, no? Ganun yun eh. Triangle with an eye inside. Tres pico. Opo nga. Oo. Yeah. Yung solo mata, ang tawag nila sa Solo Tagalog mata, doon eh. oo. Solo mata, triangle na may solo mata, 'di ba? Simbolo nung sa Banao, sa Ciudad Verdadero. Pero ang talagang simbolo, origin talaga yan, ni-research ko, at saka sabi pa sa akin si Amang Mathala, na ang simbolo niyan ay galing sa divino gobyerno o divine governance ng Lemuria, which is link siya Talaga? yung sinasabi na Sirius star system na
type of governance doon din sa Sirius double star system, di ba yung the dog star? Ngayon, merong isa ditong, yung contact doon, yung meron silang ano doon may contact sila dito si Sheldon Nidell, hindi na rin siya active. So, yun ang lagi nilang pinoprofess sa PAW nila, sa website nila, na yung estilo ng Divino Gobyerno sa Lemuria ay galing sa kanila, pati na rin sa Venus, nung may mga lahi pa may mga buhay pa yung mga stars, may mga planeta dito sa solar system natin, nanggaling siya sa Venus. It means the matriarch, the sacred feminine, yung Divino Gobyerno. And that, sinisimbolo pa nung solo mata, it's tatlong haligi yan being pro-people, pro-environment, and then being pro-God. If you be pro-people at saka pro-environment ka, therefore, automatic pro-God ka na. And then, yung mata sa gitna, it's symbolizing yung supreme entity natin na may omnipotence, omniscience, and omnipresence. Which is God. Nung supreme almighty creator, cosmic creator. No. Yan po. Di ba yung triangle din, it also symbolizes, Brother Jay, ng Holy Trinity? Yes, ayun ang paniniwala po dito sa atin. So, tawag doon is stress pico kung tawagin. Yung the Son, Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit sa gitna. Yeah, so, sabi Then the Son, the Father, and Mother, parang siya ama, ina, tapos yung anak. And yung and then yung Holy Spirit. Holy Spirit. Yung